Si Irina Zuk ay 21-year-old na babaeng Russian na ipinanganak sa rehiyon ng Kursk. Siya ay anak ng mag-asawang naghiwalay na sina Konstantin at Natalia. Ayon sa kanyang mga kaibigan at pamilya, si Irina ay isang masipag at matalinong babae. Nagtapos siya ng high school na may isa sa pinakamataas na grado sa kanilang paaralan. Pagkatapos nito, pumasok siya sa Kursk Medical University. Sa panahon ng insidente, siya ay engaged na sa isang lalaki na nagsisilbi sa army. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, pangarap ni Irina ang magpakasal at lumipat sa Moscow, ang kapital ng bansa, para mag-aral ng medicine. Masaya siya sa kanyang internship bilang nurse sa Central Hospital at umaasang matuto ng mas maraming practical knowledge. Sinasabi rin na maganda ang pakikitungo ni Irina sa lahat ng staff ng ospital. Madalas siyang pinupuri ng kanyang mga pasyente dahil ramdam nila ang kanyang concern at pag-aalaga. Gayunpaman, may isang tao sa ospital na bumabagabag kay Irina na nagangalang Andrei Sirozin. Sa una, maayos ang samahan ni Irina at Andrei, ngunit kalaunan ay naging mahirap ang kanilang pakikitungo bilang magkatrabaho. Si Andrei ay 30 years old, may asawa at matagal na nagtatrabaho bilang doktor sa Central Hospital. Ang Red Zone ay isang saradong ward na ginawa sa 4th floor ng Central Hospital para gamutin ang mga pasyenteng may COVID-19. Tandaan na noong 2021, ang buong mundo ay patuloy na dumaranas ng worldwide health crisis. Gaya ng nabanggit ko, maganda ang relasyon ni Irina at Andrei sa simula. Ngunit makalipas ang ilang linggo sa Central Hospital, nagsimula ng iharas ni Andrei si Irina. Sinamantala ni Andrei ang katotohanang magkasama sila ni Irina ng maraming oras sa saradong ward ng Red Zone. Doon siya nagsimulang gumawa ng mga hindi kanais-nais na kilos laban sa dalaga. Una, pinupuri niya ang kagandahan ni Irina. Pagkatapos ay nagsimula na ang mga panghihipo. Sumunod ang mga yakap at paghalik sa mukha at leeg nang walang pahintulot. Umaasa si Andrei na parang nagbibiro lamang, ngunit hindi ito nagustuhan ni Irina. Madalas na sinasabi ni Irina na may boyfriend siya at naroon lang siya para magtrabaho. Ngunit si Andrei, kahit na may asawa na, ay walang pakialam at patuloy pa rin ginugulo si Irina. Hindi lang si Irina ang babaeng hinaharas ni Andrei sa ospital. Ayon sa ibang empleyado, madalas niyang harasin ang lahat ng mga babaeng sa tingin niya ay maganda, pati na ang mga pasyente. Hindi mahalaga sa kanya kung may fiancé o karelasyon ng mga ito. Bagamat inilalarawan siya ng ilang kasamahan na matalino at kalmadong lalaki, sa totoo lang ay makasarili si Andrei. Ginagamit niya ang kanyang posisyon bilang doktor para makuha ang gusto niya at ayaw niya na siya ay tinatanggihan. Sa bawat araw na lumilipas, ang pagnanasa ni Andrei kay Irina ay nag-iisang matinding obsesyon. Isang obsesyon na humantong sa isang malupit na krimen. Noong March 26, 2021, alas 8 ng umaga, nagsimula ang duty ni Irina sa Central Hospital sa distrito ng Fateh. Masaya siya nung araw na yon dahil may nakatakda siyang biyahe papuntang Moscow sa darating na weekend, kung saan ay bibisitahin niya at ng kanyang boyfriend ang lungsod. Ang ama ni Irina na nakatira sa Moscow ay nakausap niya sa telepono ilang araw bago yon. Ayon sa kanya, sobrang nasasabik ang kanyang anak na magpalipas ng ilang araw sa lungsod ng Moscow. Dahil balak din ni Irina na manirahan sa lungsod na yon sa hinaharap. Ang duty ni Irina ay tumatagal ng 24 hours, kaya kailangan niya magtrabaho hanggang alas 8 ng umaga kinabukasan. Bandang alas 11 ng gabi, may ilang staff na naka-assign sa Red Zone Ward ng Central Hospital ang bumaba ng ilang floor. Bumaba sila para dumalo sa isang party na ginaganap sa loob ng ospital. Ang party ay isang pagdiriwang dahil nakatanggap ng parangalang ospital para sa kahusayan nito. Kasama sa grupong bumaba ay sina Irina, Andrei at ang dalawa pang nurse. Ayon sa mga saksi na naroon sa party, hinabol at ginulo ni Andrei ang ilang kababaihan, lalo na si Irina. Lalong lumala ang mga pangyayari nang magsimulang uminom ang doktor. Naging mas mapilit at hindi maganda ang kanyang kilos. Umabot pa siya sa puntong pinipilit niyang painumin ng alak ang mga babae. At isa na doon si Irina sa mga pinilit niyang uminom. Kahit alam ng doktor na hindi mahilig uminom ng alak ang nurse, ipinilit pa rin niya ito. Makalipas ang ilang oras, bandang hating gabi, tinawagan ni Andrei si Irina. Sinabi niya na kailangan na nilang umakyat sa 4th floor dahil oras na para magtrabaho. Sinagot din ng dalawang nurse na mas maaga nilang kasama ang tawag ni Andrei. Ngunit sinabi ng doktor sa kanila na maaari pa sila magpatuloy sa party ng saglit. Iginiit niya na sapat na muna sila ni Irina para asikasuhin ang Red Zone, kaya naman
nagtaka ang mga nurse. Gayunpaman, hindi na nila kwestiyon ng doktor. Ang totoo, gumagawa lamang si Andre ng dahilan para magkaroon ng pagkakataong mapag-isa kasama si Irina. Habang umaalis sila sa palapag kung saan ay ginaganap ang party, nagtungo sina Irina at Andre sa elevator. Ayon sa mga pulis, ilang segundo matapos silang pumasok sa elevator, inatake na ni Andre si Irina at sinubukan itong halikan. Itinulak ni Irina si Andre at sinabi sa kanya na tumigil. Hindi siya pinakinggan ng doktor at sinubukan siyang halikan muli ng sapilitan. Dahil dito, sinampal ni Irina si Andre sa mukha at doon na nagalit ng husto ang doktor. Sinuntok ni Andre si Irina sa mukha ng ilang beses hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Kahit nakahandusay na si Irina at walang malay, patuloy pa rin siyang sinipa at sinuntok ni Andre. Pagkatapos ay umuko siya at sinakal si Irina gamit ang kanyang mga kamay. Sinubukan din ni Andre na hubaran si Irina, ngunit dahil suot ni Irina ang espesyal na anti-contamination jumpsuit na isinusuot lamang ng mga staff ng Red Zone, hindi niya ito natanggal. Nang makarating ang elevator sa 4th floor at bumukas ang mga pinto, dalawang babaeng nakasaksi sa isang kakilakilabot na eksena. Ang dalawang babaeng ito ay mga empleyado rin ng ospital. Naghihintay sila ng elevator para bumaba papunta sa party. Pagdating ng elevator at pagbukas ng mga pinto, nakita nila si Andre na nakatayo sa ibabaw ni Irina. Sinusubukan niyang tanggalin ang special jumpsuit na suot ni Irina. Sa sandaling yon, sumigaw ang isa sa mga babae kay Andre at tinanong kung anong kanyang ginagawa. Pero mabilis na tumayo si Andre at marahas na inatake ang dalawa. Napakatindi ng karahasan kaya isa sa mga babae ay nagtamo ng pinsala sa ulo. Pero sa kabutihang palad, siya ay gumaling kalaunan hindi tulad ni Irina. Pagkatapos nito ay nagsimulang sumigaw ng saklolo ang mga babae. Nakuha nilang atensyon ng iba pang mga staff na nasa ward. Sinasabing labis na kinilabutan ng mga empleyado na makita nilang kalagayan ni Irina. May malalim siyang sugat sa ulo, basag ang kanyang panga at ilong. Mayroon din siyang ilang nabaling ribs o tadyang, napakaraming dugo sa lugar ng insidente. Iniligtas ng mga staff si Irina at ang dalawa pang babae. Kritikal ang kalagayan ni Irina kaya dinala siya sa isang silid na may mas kompletong kagamitan. Ang dalawang babae naman ay dinala din sa ibang silid. Habang ginagamot si Irina, dumating si Andre sa silid na kinaroroonan niya na parang walang nangyari at nagsimulang tumulong sa ibang kawani ng ospital. Napansin ng isa sa mga empleyado na may dugo ang mga kamay ni Andre at damit. Tinanong siya kung kaninong dugo yon. Sinabi lamang ni Andre na hindi niya alam at may mas mahalaga raw na dapat gawin sa mga sandaling yon. Hanggang sa puntong yon, hindi alam ng mga staff na tumulong kay Irina na si Andre ay may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi rin nila maisip na kayang gawin yon ng doktor. Ngunit sa kabilang silid, sinabi ng mga babaeng binugbog ni Andre sa ibang mga empleyado ang katotohanan. Inilahad nila na si Andre ang may pananagutan sa sinapit nila at ni Irina. Sa silid na yon ay naroon at narinig din ng isang doktor na matagal nang may ayaw kay Andre dahil sa kanyang ugali. Umalis ang doktor sa silid at sinimulang hanapin si Andre sa buong ward. Pumasok siya sa silid kung saan ay ginagamot si Irina at hinarap si Andre tungkol sa ginawa nito. Nagsimula silang magtalo ng isa pang doktor at unti-unting uminit ang kanilang mga ulo. Sa isang punto, inatake ni Andre ang doktor at sinubukang bugbugin ito. Ngunit nakaiwas ang lalaki at nasuntok niya si Andre sa mukha. Doon na bumagsak si Andre sa sahig. Kaya nagpa siya ng ibang mga empleyado sa silid na tumawag ng mga pulis. Samantala, kahit na agad na nabigyan ng medical attention pagkatapos ng pag-atake, hindi na kayanan ni Irina ang kanyang mga sugat at namatay siya sa lugar ng insidente. Nang dumating ang mga pulis, inaresto si Andre at dinala sa himpilan. Sa simula inamin ni Andre ang krimen, ngunit sinabi niyang aksidente lamang ito. Ipinahayag niya na sobra siyang uminom at nawala ang kanyang kontrol. Ngunit sa kanyang unang panayam sa media, umatras siya sa kanyang pag-amin. Sinabi niya na inamin niya lamang ang krimen dahil binugbog siya ng mga pulis. Ipinakita pa niya isang malaking pasa sa kanyang mukha at sinabing ito ang resulta ng pananakit ng mga pulis sa kanya. Ngunit ang totoo, ang pasa ay dulot ng isa pang doktor na nakipaglaban sa kanya sa ospital matapos malaman ang ginawa niya kay Irina at sa iba pang mga babae. Sinubukan ni Andre na samantalahin ito at gumawa ng kwento tungkol sa karahasan ng mga pulis para makaligtas sa kaso.
Gayunpaman, maraming empleyado ng ospital na nakasaksi sa kanyang laban sa ibang doktor ang nagpatunay na mayroon na si Andre ng mga pasa bago pa dumating ang mga pulis sa ospital. Dahil dito, napatunay na hindi totoo ang kwento ni Andre at nanatili siyang nakakulong. Ang ama ni Irina na si Konstantin na nakatira sa Moscow ay nabisuhan na ng kanyang anak na lalaki at hindi makapaniwala ang lalaki sa balita. Nakaplano si Irina na bumiyahe papuntang Moscow para bisitahin siya at ang kanyang boyfriend sa loob ng ilang araw. Bumili pa si Konstantin ng regalo para sa kanyang anak na babae bilang sorpresa. Ang krimen laban kay Irina ay nagdulot ng epekto sa buong rehiyon ng Kursk. Nagalit ang mga tao sa kwento tungkol sa isang doktor na pumatay sa isang nurse dahil ayaw nitong lumabas kasama siya. Sa imbestigasyon, natuklasan ng mga pulis na maraming babae na empleyado ng Central Hospital ang nagreklamo tungkol sa hindi tamang asal ni Dr. Andre. Lahat ng reklamo ay ipinasa sa direktor ng Central Hospital na si Mira Lakshonova. Pero kahit alam ni Mira ang ginagawa ni Andre, hindi siya gumawa ng anumang aksyon. Sabi pa ng ilang empleyado ng ospital, may ugali si Andre na magdala ng call girl sa mga pribadong party sa mga isolated wards ng ospital habang siya ay naka-duty. Napatunayan ng mga reklamo ng mga empleyado nang kausapin ng mga pulis ang ilang call girl na nagtatrabaho sa lugar. Sila ang mga sumali sa mga private party na ginawa ni Andre sa ospital. Nalaman din sa investigasyon na hindi itong unang kaso na may kinalaman sa mga empleyado ng ospital na nauwi sa trahedya. Noong 2012, namatay din ng isang tubero at isang janitor ng ospital nang pumasok sila sa isang sewer hatch at nakalanghap sila ng maraming ammonia fumes. Ayon sa mga empleyado, alam ng direktor ng ospital ang panganib, pero inutusan pa rin niya ang dalawang lalaki na pumasok kahit walang tamang kagamitan. Nang tinanong ng mga mamamahayag, tumanggi si Mira na magbigay ng pahayag. Ayon sa administrasyon ng ospital, nag-leave siya sa trabaho dahil sa sakit at babalik lang pagkatapos ng ilang buwan. Ginawa ang burol ni Irina sa rehiyon ng Kursk. Dumalo ang daan-daang tao sa seremonya para magpaalam. Sinasabi na inilagay ng ama ni Irina ang regalong binili niya para sa anak sa loob ng kabaong ni Irina. Ito ang kanyang paraan para ibigay ang regalo sa kanyang anak na wala na sa mundo. Noong November 2021, 8 buwan matapos ang krimen, nagsimula paglilitis kay Andre. Maraming testigo, pamilya ni Irina at mga mamamahayag ang dumalo sa korte. Sa paglilitis, sinabi ni Andre na hindi niya na maalala ang nangyari nung gabing yon dahil siya'y lasing. Ayon sa piskalya, hindi makatwiran ang sinasabi niya. Dahil nang dinala siya sa istasyon ng mga pulis, agad siyang inaresto at inamin ang krimen. Nasabi rin niya ang mga detalye kung paano nangyari ang lahat. Ang mga empleyado ng ospital na nakasaksi sa hindi tamang asal ni Andre nung gabing yon na nauwi sa krimen ay nagsalita rin sa korte. Ikinuwento nila kung paano nilapitan ni Andre si Irina kahit sinabi nito na ayaw niya sa kanya. Ikinuwento rin nila kung paano nilapitan ni Andre ang iba't ibang empleyado ng ospital at mga pasyente, pati na mga private party niya kasama ang mga call girl. Sa paglilitis, ipinakita rin ng piskalya ang ulat ng autopsy kay Irina na nagpapakita ng malubhang pinsala na natamo niya. Ayon sa piskal, nabasag ni Andre ang hyoid bone ng biktima habang siya ay sinasakal. Sinabi nila na nagawa ito dahil sa sobrang lakas na ginamit niya. Sinubukan ng depensa na pabulaanan ito. Ayon sa kanila, maaaring nabasag ang hyoid bone nung nilapatan si Irina ng intubation habang siya ay nililigtas. Totoo na pwedeng mangyari ito, pero nagpakita ang piskalya ng ibang ulat na nagsasabing ang buto ay nabasag dahil sa panlabas ng puwersa at hindi galing sa loob. Sa kasong ito, ang lakas ay mula sa labas, mula sa mga kamay ni Andre at hindi dahil sa intubation. Sa huli, matapos ang ilang oras ng deliberasyon, si Andre ay hinatulan ng 12 years na pagkakakulong at kailangang magbayad ng 5 million rubles sa pamilya ni Irina. Ang 5 million rubles ay mahigit kumulang 3.9 million sa peso. Hindi natuwa ang pamilya ng biktima sa hatol at humiling ng mas mabigat na parusa laban sa kriminal. Ngunit sinabi ng korte na ito ang pinakamataas na parusa na pinapayagan ng batas sa Russia. Galit na sinabi ni Konstantin na ama ni Irina na kung panahon pa ng Soviet, si Andre ay naipapatay na sa ngayon. Si Andre ay kasalukuyang nakakulong sa isang maximum security colony sa rehiyon ng Kursk.